Hello, kamusta na tayong lahat? I am amazed for the Holy God Almighty, for His great love for us, because He's doing everything in His power and might for us to return to Him. He even sent His only begotten Son to save us from our transgressions. Our Father is good, He's faithful, He's just, He's righteous, He's holy. And since we are His children, we must be obedient, righteous, and holy like our Father. For now, we're not yet holy, we're not perfect, but time will come we will be like Jesus, our Savior, our mediator, because Jesus introduced us to our Father, because Jesus came from the Holy God, and He knows Yahweh. Jesus knows that our Father is very loving, and our mediator is offering us to our Father. And so we have so many things to be thankful of to Jesus Christ. He sacrificed His life on the cross. He suffered pains and tribulations in this world, and He didn't deserve those pains, and yet He has overcome this world because of His faithfulness to the Holy God Almighty. Jesus has set an example for us to follow. Jesus is the way, the truth, and the life. At walang ibang makakalapit kay Almighty Father unless lalapit kay Jesus Christ, the only mediator, Redeemer, the Lamb of God. Anyone who believes in Jesus Christ will be saved. And if we glorify Jesus Christ, we are glorifying our Father. And if we glorify our Father, we are glorifying Jesus Christ. And you know that already. And I'm thankful of the Holy Spirit for the gifts of wisdom and knowledge and speaking in tongues. And He will give us more gifts, showering us with fruits. When time will come, we will be with our Father. We will be with Jesus Christ in the Holy Spirit, in the kingdom of Jesus Christ that will never end. Last time we read Zephaniah chapter 2. So it's a call to repentance. The people should repent. Because we are all sinners. We must be remorseful, humble ourselves before our Father, fear His words, uphold justice. Kaya nakalagay ito, seek the Lord, seek righteousness, seek humility. That may be, or it may be that you will be hidden in the day of the Lord's anger.
This world will be forsaken like Sodom and Gomorrah. Because wickedness is rampant in this world, overrun with weeds and salt pits, or possessed by nettles. And so the Holy Father will make this place a perpetual desolation or a permanent ruin, and only a remnant will inherit the land. Kasali ba tayo sa mag-i-inherit ng land na to? If we believe in our Father, we believe in Jesus Christ, we have faith in Him, we obey our Father, we will be included in the remnant of the people who will inherit the land. People who live in the darkness shall be slain by the sword of the Holy God. Even the people who are prideful, the idolatrous people, people who are like pelicans and bitterns, selfish and greedy, people who are like animals, so this place has become a dwelling place of demons. It's written in the Bible, no? This place, this world, has become a dwelling place of demons. Bakit? Because puro wicked ang nakatira sa mundo na to. Kaya naging dwelling place of demons. Pag dwelling place of demons, ano yung tao? Demonic possession. Demon-possessed people. A prison for every foul spirit. That's written in Revelation chapter 18 verse 2. Mababahong espiritu, mga wicked spirit. And a cage for every unclean and hated bird, like the pelican and the bittern. The Lord God will lay bare the cedar work. He will uproot the great tree. I-uproot ni Almighty Father ang wickedness sa mundo na to. Dahil ang mundo na to nagsiselebrate. They celebrate their iniquities, their transgressions. Ipinapakalat ang mga bagay na pangit. This is the rejoicing city. Antong rejoicing city na to, ito yung mundo. That dwelt securely, that said in her heart, I am it, and there is none besides me. How has she become a desolation, a place for beasts to lie down? Paano siya naging lugar ng mga animals kung saan nakatira? Everyone who passes by her shall hiss and shake his fist. So nakalagay ito in Revelation chapter 18 verse 2. In the measure that she glorified herself and lived luxuriously, in the same measure gave her torment and sorrow. For she says in her heart, I sit as queen, and I am no widow, and will not see sorrow. Mundo ang pinapatungkulan dito. Dahil ang mga tao, pinagmamalaki ang mundo na to. Pinagmamalaki ang mga material possessions, silang earthly gains, sila pinagmamalaki ang kanilang mga accolades dito sa mundo na to. Therefore, her plagues will come in one day, death and mourning and famine, and she will be utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judges her. I-judge ni Almighty Father ang mundo na to. Tuloy natin yung Revelation
chapter 18, verse 9. The kings of the earth who committed fornication and lived luxuriously with her will weep and lament for her when they see the smoke of her burning. So yung mga tao, makikita nila itong mundo, nalulungkot sila, di ba? Ngayon pa lang nalulungkot na ang mga tao pag may nakikita nila na nasusunog, nagkakaroon ng forest fires, nagkakaroon ng volcanic eruption, nagkakaroon ng earthquake na matindi, nasisira ang kanilang mga ginagawa, nasisira ang kanilang mga structure. Nalulungkot ang mga tao. Yung mga structure na pinagkakitaan ng mga tao, standing at a distance for fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in 1 hour your judgment has come. Mabilis sisirain ni Almighty Father ang mundo na to. Pag magkaroon nga lang, di ba, ng great tidal wave or tsunami, isang city agad, tanggal, sira, ilang city yon. Pag nagkaroon ng volcanic eruption, ilang lugar ang affected. Pag nagkaroon ng sinkhole, ang lapad ng sinkhole, no? Napakalalim ng sinkhole. Kayang gawin ni Almighty Father yon because of the wickedness of the people. Verse 11 of Revelations chapter 18. And the merchants of the earth will weep and mourn over her. Di ba yung mga merchants, yung mga traders, yung mga businessmen, nalulungkot sila, di ba? Bakit sila nalulungkot? Wala na tayong negosyo. Wala nang pinagkakakitaan ng mga tao. Nalulungkot, di ba? For no one buys her merchandise. O, nilalangaw na ang mga paninda ng mga tao. Nilalangaw na ang kanilang mga ginto. Nilalangaw na ang kanilang mga damit na mga mamahalin. Merchandise of gold and silver, precious stones and pearls, fine linen and purple, silk and scarlet, every kind of citron wood, every kind of objects of ivory, every kind of object of most precious wood, bronze, iron, and marble, and cinnamon and incense, fragrant oil, and frankincense. Di ba nung nagkaroon ng pandemic, walang bumibili, nasira ang mga negosyo? Kaya ulit gawin yung Almighty Father yon. That's just a sample of what's to come. And cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. Katawan at kaluluwa ng mga tao ibinibenta nila para lang sa mundo na to. Sinisira nila ang kanilang morality, ang dignity, integrity, just so they could acquire material possessions. Example na to, mga politicians, yung mga negosyante na nandadaya ng kanilang mga paninda. The fruit that your soul longed for has gone from you, and all the things which are rich and splendid have gone from you. And you shall find them no more at all. The merchants of these things who become rich by her, or who became rich by her, will stand at a distance. Yung nagpakayaman sa mundo na to, maraming mayayaman sa mundo na to. Ginamit ang mundo na to para yumaman. Mga resources ng mundo na to, mga animals sa mundo na to, ang lupain, yumaman, madami. The merchants of these things who became rich by her will stand at a distance for fear of her torment, weeping and wailing. Nalulungkot ang mga businessman. Umiyak sila. And saying, Alas, alas, that great city that was clothed in fine linen. Ang ganda-ganda ng city, purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls. Nanghihinayang ang mga tao sa mundo na to. Bakit nanghihinayang? Dahil ang kanilang
focus lang ay ang mundo na to. Hindi sila nakafocus kay Almighty Father. Hindi sila nakafocus sa heavenly realm. Hindi sila nakafocus kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Nakafocus sila dito sa mundo na to. Kaya sila ay nanghihinayang. So dito tayo sa Zephaniah chapter 3. Itong Zephaniah chapter 3, no? Which is Zephaniah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kung nakikita ninyo, binabasa natin, nakalagay rin to sa New Testament. Bine-verify sa New Testament. Paano nasa New Testament? Binabanggit ni Jesus Christ. Nasa Matthew, Mark, and Luke. And some of it are in the book of John. And nasa book of Revelation din. Example, yung mga parables na binabanggit ni Jesus Christ. Dito sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Parable of the 10 virgins. Di ba alam naman natin yung 10 virgins? Yung 5 virgin, meron silang oil. Yung para sa kanilang lampstand, ready sila. But yung kalahati ng mga virgins, hindi sila ready. So, dapat lagi tayong ready. Lagi tayong may dadalang oil from the Holy God. Ano yun? Anointed by the Holy Spirit. Dapat lagi tayong ganon. Hindi tayo nauubusan. Para tayo hindi maubusan ng oil. Oil symbolizes anointing of the Holy Spirit, diba? So, lagi natin kakausapin ang tatay natin, si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Ano pa yung isang example? Parable of the sower. Ito rin yung example ni Jesus Christ na parable para sa mga faithful followers of the Almighty God at para rin sa mga tao na ayaw maniwala kay Almighty Father. Unfaithful people. Ano pa? Parable of the wheat and tares. So, itong mga parable ito, binabanggit ito ni Jesus Christ. Nagbibigay ng clue. Pero may mga tao hindi nila maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan? Because the gospel is veiled to those who are perishing. May iba pang parable, the parable of the parables of the hidden treasure and the pearl. Sino yung hidden treasure? Si Almighty Father. Yung katuruan niya, yun ang pearl. Ano pa? Example, parable of the talents or minas. Patungkol ito sa real treasure. Ipapractice natin lahat ng ibinibigay sa atin na treasure ni Almighty Father. Ano ba yung mga treasure na binibigay sa atin ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit? Ano mga treasure yun? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, self-control. Forbearance, nabanggit na natin, ano? Ipapractice natin yon. Kaya pag pinapractice natin yung dadami ngayon, lalo tayo magiging patient, lalo tayo magiging loving. Ngayon, kung hindi mo ipapractice yung itinuro sa atin ni Almighty Father, ni Jesus Christ at ng Holy Spirit, mawawala yon. Pag nawala yon, hindi natin ipapractice, ano mangyari sa atin? Mapupunta tayo sa eternal damnation. Yun ang ibig sabihin ng parable of the talents or the minas. Na nakalagay sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30 at Luke chapter 19 verse 12 to 27.
Naiintindihan na natin yung mga parable ni Jesus Christ. Ano pa? Yung parable of the fig tree. Matagal nang walang bunga yung fig tree. Pag hindi nagkaroon ng bunga yung fig tree, anong gagawin sa fig tree? Puputulin na lang, walang kwenta eh. Pero pag nagbunga, magbubunga yun ng madaming-madami. So binibigyan ng time. For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree. Nakalagay sa Luke chapter 13 verse 6 to 9, ano? And I haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Sayang. Patayin na. Cut it down. Sayang eh. Sayang yung oxygen na ginagamit niya. Wala rin siyang nagagawa sa buhay. Hindi siya napapakinabangan. Cut it down. Verse 8 ng Luke chapter 13. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. Nakikiusap. Bigyan mo na ng time, 1 year pa. And I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Binibigyan pa tayo ni Almighty Father ng time to return to Him. Ito yun, parable of the fig tree. Nakikita na natin. Hindi lang to basta story. Dahil ang plano ni Almighty Father, ibalik tayo sa Kanya. Kaya nga lahat ng mga nandito sa Bible, ang plano ni Almighty Father, ang Kanyang grand master plan, yung inheritance natin, makuha natin. Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Zephaniah chapter 3, basahin na natin, ano? Marami pang parable, ha? Hindi lang yun. Pero umpisa na natin yung Zephaniah chapter 3. Woe to her who is rebellious and polluted, to the oppressing city. Ito ay naka-address sa mundo. Rebellious and polluted ang mundo na to. Bakit polluted? Puro mga unclean spirits ang naninirahan dito. A den of wolves. Ano pa ang sabi? Maliban sa den of wolves, dito sa may dwelling place of demons. Kaya polluted. Verse 2 of Zephaniah chapter 3. She has not obeyed His voice. Itong mundo na to, hindi sinusunod ang boses ni Almighty Father. She has not received correction. Hindi siya tumatanggap ng correction. Bakit siya hindi tumatanggap ng correction? Ang mundo na to. Stubborn. Prideful. Ano pa? Dito sa verse 2 of Zephaniah chapter 3. She has not trusted in the Lord. Unbelieving. Ayaw niyang magtiwala kay Almighty Father. Mas pagtitiwalaan niya ang sarili niya. Mas pagtitiwalaan niya ang ibang tao. Ganon ka-wicked ang tao. Kahit hindi pa pagkakatiwalaan ng tao, mas pagtitiwalaan niya ang sarili niya at ang tao. Kaysa kay Almighty Father. Ano pa? She has not drawn near to her God. Hindi siya remorseful sa kanyang mga kasalanang nagawa. Hindi siya lumalapit kay Almighty Father. Hindi siya nagpapaka-humble or nagpapaka-meek kay Almighty Father. Revelation chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Kala nyo hindi ako nalulungkot? Nalulungkot din ako. Kasi ayaw maniwala ng mga tao.
Ayaw ng mga tao ng salita ng Diyos. Ayaw ng mga tao ng salita ng Creator natin. Dahil mas gusto ng mga tao na to ang mundo. Ang mga tao ay nabubulagan. The gospel is veiled to those who are perishing. Puro mga warnings andito sa Bible. Puro mga holiness of the holy God ang tinuturo sa atin. And yet, we are disregarding the message of our Father, the message of Jesus Christ. Verse 3 of Zephaniah chapter 3, her princes in her midst are roaring lions. Pag sinasabing princess or leaders, no? So, pag prince, leader siya, malaki ang posisyon niya, mataas ang posisyon niya, mayaman siya. So, ang mga leaders ng mundo na to, parang mga roaring lions. Pag roaring lions, anong ibig sabihin nun? Nagyayabang, nagkakalat ng kadumihan. Ano pa? Her judges are evening wolves. Pag sinasabing judges, ito yung mga nagpapatupad ng law. Ano yung mga nagpapatupad ng law sa mundo na to? Are evening wolves. Pag sinasabing wolves, opportunista. Lahat ng pagkakataong, pag may opportunity, igagrab nila para sila ay kumita ng pera, para yumaman sila, maging famous sila. Maging powerful sila. Kaya ang dami ang tumatakbo, di ba? Sa government, nag-aagawan, nag-alitate ng sweldo sa government ng mga politicians, pero nag-aagawan sila. Meron pang mga party list, sumasali. Dahil nakikita nila maraming pera. At may mga party list na kasali sa mga kunyaring Christian organization. Nagtatago sa party list. Dahil alam nila malaking pera makukuha nila. Akala nyo, hindi nyo alam? Ginagamit ang party list ng mga false religious leaders. Alam ni Almighty Father yun. Manalo man ang inyong party list, pero yung soul nyo naman mapupunta sa impyerno sa kasinungalingan ninyo. Ang kingdom ni Almighty Father, hindi itong mundo na to. Ang kingdom ni Jesus Christ, hindi ang mundo na to. Ngayon, kung ikaw ay isang religious leader, sinasabi mo sa sarili mo na Christian, tumatakbo ka sa politics, hindi ka kay Almighty Father. Nakafocus ka sa mundo na to. Alam na ni Almighty Father ang plano mo. Alam ni Almighty Father kung anong nasa puso mo. Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord makakapunta in heaven. Kaya nga 1/3 lang, remnant lang ang makakabalik kay Almighty Father. Kahit pa sabing member ka or religious leader ka na marami kang members, malaki ang iyong congregation, hindi ka makakapunta in heaven. Dito may enjoy mo pera, pero yung eternal salvation, wala ka. Ano ngayon ang mangyayari? Sa mga tao na wicked, sinungaling, opportunista, greedy, that leave not a bone till morning. Kahit na umaga hanggang hindi sila nagtitira kahit buto.
Ibig sabihin, lahat gusto nilang akuin. Nasa religious sector ka na, gagawa ka pa ng magiging banker ka pa, no? Religious sector ka na, marami ka ng pera na kukuha sa panloloko ng kapwa-tao mo, nang hihingi ka ng tithes, na hindi ka naman dapat manghingi ng tithes. Nanloloko ka na ng kapwa-tao mo, tapos gusto mo pa magtayo ng school. Gusto mo pa magtayo ng mga negosyo, ng bangko. Gusto mo pa magtayo ng construction company. Dahil swapang ka. God leave not a bone till morning. Hanggat may makukuha ka, kukunin mo. Swapang. Nagma-money laundering ka pa. Nagamit mo ang pangalan ni Almighty Father. Using the name of the Lord God in vain. Verse 4 of Zephaniah chapter 3. Her prophets are insolent, treacherous people. Treacherous, betrayal. Binibetray ang mga kapwa-tao. Yung prophet ng mundo na to. Mga self-proclaimed prophet. Insolent, rebellious, kunyari kay Almighty Father, pero hindi naman. Kung ang mga tao ay naloloko ninyo, si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, hindi nyo maloloko. Meron akong napanood, isang evangelist sa ibang bansa, nananawagan siya sa mga tao, nabigyan siya ng pera. Kay Almighty Father ba yun? Hindi. Dahil naging down yung kanyang tawag niya, ministry niya, no? Kasi pangalan niya. Nag-down yung kanyang ministry, tapos nananawagan siya sa mga tao. Nanghihingi siya ng tulong. Bakit sa niya dinala yung pera? Dinala niya yung pera para sa kanyang sariling kapakanan. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. So, hindi lang sa bansa natin. Sa maraming bansa. Lahat ng bansa, ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Demonic. Den of wolves. Dwelling place of demons. Hindi porke nakita mo nagdadasal ang isang tao, siya ay matuwid na sa paningin ni Almighty Father. Marami ang nagpapanggap, marami ang nakamaskara na mga tao. Paano natin makikita o mahahanap ang totoo? Magbabasa ng Bible. Para protektahan tayo ni Almighty Father, mailayo tayo sa mga wicked people, sa mga liars, sa mga demon-possessed people. Verse 4. Ituloy natin, hindi pa tayo tapos. Her priests have polluted the sanctuary or profaned the sanctuary. Mga religious leaders pa rin nakisali to make the world unclean, and they spread idolatry and depravity. Imbis na meron religious leader na nagkasala, imbis na tulungan yung mga victim, ang tinulungan nila yung kanilang religious leader. Inabsuelto nila, hindi nila pinagsabihan. At yung victim, kawawa naman. Walang justice na nakuha yung tao. At kayo ang mananagot nun. Kayo mga religious leader na ini-enable ang kapwa ninyo religious leader na gumawa ng kasamaan. Hindi nyo pinagsasabihan. Her priests have
violated or polluted the sanctuary. They have done violence to the law. Hindi nila sinunod yung law ni Almighty Father. Ano ba yung law ni Almighty Father? Disobedient to the commands and statutes of the Holy God. Sabi ni Almighty Father, ayaw niya ng idolatry. Do not create graven images. Anong ginagawa ng tao? Isinasali si Jesus Christ sa graven images. Isinasali si Almighty Father sa graven images. Nagtitirik ng kandila, nagtitirik ng insenso. Ayaw ni Almighty Father nun. The Almighty Father must be worshipped in spirit and in truth. Mas pinaprioritize ng mga priests and prophets yung customs and traditions ng mga tao na hindi naman nakabase sa utos ni Almighty Father. Insolent, treacherous people. You're not betraying the people, you're betraying the Holy God. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father. Blasphemy, abomination. Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga ginagawa ninyo? I-invento kayo ng mga bagay, ng mga tela. Ito tela, ito yung mukha ni Jesus. Hindi yan mukha ni Jesus, yung tela na yan. Ano yung Shroud of Turin? Hindi yun si Jesus. Maikli ang buhok ni Jesus. Hindi ganun magmilagro si Jesus. Hindi sa tela. Nagmimilagro si Jesus sa buhay ng tao. Hindi sa tela. Tapos, anong gagawin niyo sa tela? Hati-hatiin niyo. Sasambahin niyo. Ikakaukaw niyo sa tubig. O huli na yung tubig, kinaukaw natin yung tela. Dito sa Matthew chapter 23 verse 19. Fools and blind, for which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? Ano ba mas greater? Yung gift ba? O yung altar na nagsasanctify ng gift? Verse 5 of Zephaniah chapter 3. The Lord is righteous in her midst. He will do no unrighteousness. The Almighty Father is faithful. He is faithful to the people. He is faithful to the land that He created. Every morning He brings His justice to light. He never fails. The Almighty Father, He never fails to bring justice to light every morning. But the unjust knows no shame. Hindi nahihiya ang mga wicked people. Si Almighty Father, puro kabutihan ang binibigay sa atin. Every morning, araw-araw, blessings upon blessings. Never fails to shower His people with blessings and abundance. We have the oxygen, we have the wind, lahat ng mga kailangan natin. Mayroon na tayong electricity. Why? It's because of the Almighty Father.
Hindi yan maiisip ng tao kung hindi ibinigay ni Almighty Father. Lahat may internet tayo. It's because of the Almighty Father. Nagiging convenient ang buhay natin because of the Holy God. Because of His great love. Hindi nakikita ng tao. Nakikita ng tao lagi yung kakulangan nila sa buhay. Wicked people. The unjust knows no shame. Hindi nahihiya. All things came from our Creator. But the wicked people, they are shameless. They're not thankful. They're not grateful of the blessings of God. Yung mga kinakain, hindi man lang thankful. Hindi man lang thankful sa tubig. Ang laging nakikita, puro kakulangan. Bakit nakikita ng tao ang puro kakulangan nila sa buhay? Because it's a curse. Yung laging mo makikita yung kulang ka. Naku, laging walang pera, laging nanghihirap, laging nakiisip mo, problema mo. Bakit? Because you are cursed. Ngayon, kung ang nakikiisip mo, si Almighty Father, yung blessings niya, hindi ka magkukulang. At nagtitiwala ka kay Almighty Father, na-lift up na yung curse sa buhay mo. You have the Holy Spirit in you na. Verse 6 of Zephaniah chapter 3. I have cut off nations. Their fortresses are devastated. I have made their streets desolate. With none passing by, their cities are destroyed. There is no one, no inhabitant. Gagawin ni Almighty Father to. Tatanggalin niya ang mga tao dito sa mundo, the wicked people. He will cut off nations. Hindi lang nation, nations, madami. Yung mga fortress, yung mga stronghold, yung mga pinagmamalaki, yung mga artillery, yung mga machinery ng mga tao, masisira. At ang mga kalye, mawawala ng tao. Walang dadaan na tao. Hindi imposible kay Almighty Father yan. Nangyari na yan, di ba? 5 years ago, walang traffic ang kalye. Sample yun ni Almighty Father, pero hindi pa rin nagsisisi ang mga tao. Patuloy na gumagawa ng kasalanan. Patuloy na binabaliwala si Jesus Christ. Patuloy na binabaliwala si Almighty Father. Patuloy sa pagsamba sa mga graven images. Patuloy na pagsamba sa pera. So, ang city na to na sineselebrate ninyo, sisirain ni Almighty Father. There is no one, no inhabitant. So yung mga evildoers, they will not receive anything from the Creator. The land will be in ruins. Everywhere they go, destruction will follow them. And the land will be uninhabitable. Paano nagiging uninhabitable ang land? Makikita nyo, ang daming lupa ngayon, di ba? Pwedeng tirhan. The Almighty Father is knowledgeable, full of wisdom and knowledge. Paano masisira ang mundo? Maraming paraan si Almighty Father. Out of nothing, He created this world. Ngayon, yung pagsira, madali. Kayang-kaya ni Almighty Father. Paano pa nasisira ang mundo? Tragedies. Mga trahedya. Nahulog ang bundok. Nagkaroon ng, ang tawag doon? Yung, ano yung tawag yun na pag landslide. Yon, landslide pala. Pestilences. Mga hayop. Kumakain ng kapwa. Hayop. Or nagkakasakit yung mga animals or nagkakaroon na dumadami yung peste sa isang lugar. Like for example, yung mga jellyfish or yung red tide. Pestilence yan. Famine.
Pag may red tide, may famine, hindi makakain ng mga tao, nagkakasakit. Kasali na ron yung pestilence na rin yun. Pagkakasakit ng mga tao. Giant tidal waves. Kasama na rito yung lindol at volcanic eruption. At kasama na rin yung malakas na hangin, typhoon. Earthquake, no? Under the sea, may earthquake din. May volcanic eruption din under the sea. And usually, pag may mountain, volcano yon, hindi lang active, no? Pero ngayon, naging active na yung ibang mga mountains. Active na ba yung itong Mount Etna, no? Active na pala to. Alam mo ba yung Mount Etna? One of the most active volcanoes. Nasa Italy siya. Sa Hawaii, no? Active din ang mga volcanoes. Paano kung sabay-sabay sumabog lahat ng mga volcanoes dito sa Pilipinas? Taal volcano. Ano ba yung mga volcano dito? Mayon volcano. Ano ba yung mga volcano dito sa Pilipinas? Pinatubo volcano. Mount Canlaon, Mount Banahaw. Mga volcano to. Akala nyo mountain lang ang Banahaw. Volcano. Pag ganon, bakit siya naging paganon? Bakit naging paganon yung mountain? Kasi nga, kaya siya paganon. Kasi under nun, merong lava. No? Kaya siya paganon. Kaya nga, gumanon siya eh. Dahil nga may tendency na maglabas siya or mag-emit siya ng lava. Taal volcano, Mayon volcano, Mount Pinatubo, Mount Banahaw, Mount Cabalian, Mount Iraya. Canlaon, nabasa na ba natin? Baddahaw in Mindanao, and Bulusan in Bicol. Ang dami pala na active volcano. Isarog, Iriga, Iraya, Hibok-Hibok, Makaturing, Matutum, Musuan, Barker, Ragang, Smith. Kasali na rin yung Taal, Mayon, no? Ano pa? Maraming ways si Almighty Father to destroy the world. Isang country lang yun, marami ng volcano. Paano pa yung ibang mga lugar? Marami rin silang volcano. Ano pang nakakasira? Inflation. Pag nagkaroon ng mga tragedies, nagkakaroon ng inflation. At nagkakaroon din ng hoarding. Sunod-sunod. At pag nagkaroon ng hoarding, dahil sa mga kaswapangan ng mga tao, chaos, kagulo mga tao. At pag may volcanic eruption, may tendency magkaroon ng sinkhole. Dahil naiiba yung lupa sa ilalim. At forest fires. From volcano, may lava, no, or lahar. Hailstorm. Dry spell. Masyadong dry ang land. Walang ulan. Darkness. Chemical spills sa dagat or sa isang building. Ano pa? Yung mga diseases ng mga animals like foot and mouth disease sa pork or sa pork or sa baboy, sa mga pigs. Mad cow disease sa mga cow, bird flu sa mga ibon.
Ano pa ang iba pang mga ways to destroy the world? Dissemination of false news, rumors of war. Madami pa. At dahil dito napakadami, di ba? Kaya ang mangyayari sa mundo, it will be desolate. So yung mga tao, puro kaba. Pag nagkaba sila, na nagkakasakit, no? Tapos sasakay sila ng eroplano, sumabog yung eroplano, oh. At pag may mga kaguluhan sa mundo, maraming mga magnanakaw, papasok sa bahay mo. Yung drug addiction, isa rin yun sa mga peste. Dahil yun naman ay sakit ng mga tao. Demonic possession din yun. Verse 7. At i-allow ni Almighty Father mga bagay na to because of the wickedness of the people. Baka sabihin nyo, napaka-wicked naman ng mga mangyayari. Yes, because of the people's wickedness. Greediness. Selfishness. Naging dwelling place of demons ang mundo na to. Zephaniah chapter 3 verse 7, I said, surely you will fear me. Sabi ni Almighty Father, katatakutan ninyo ako. Matatakot kayo ngayon sa akin. You will receive instruction. Bibigyan ko kayo ng instruction. Malalaman nyo yun. So that her dwelling place would not be cut off, despite everything for which I punished her. Bibigyan pa rin ni Almighty Father ng instruction ang mga tao para yung dwelling hindi masira. Despite everything for which I punished her. Itong mundo, her. Kahit na parusahan ko ang mundo na to, hindi masisira yung mundo na to. Sino yung masisira? Yung mga tao. Mawawala, malilinis ang mundo na to. Yung mga structure na ginawa ng mga tao, ng mga reclaimed area, tatanggalin ni Almighty Father. Ginawa niyo yung dagat, nilagyan niyo ng lupa. Lindol pa lang, no? Na-experience ko na yung lindol nung sa reclaimed area. Parang umaalon, kahit na lupa siya, no? Kahit natambakan mo ng lupa, umaalon. 3 times ko na na-experience yun. But they rose early and corrupted all their deeds. Ano yung mga tao na to? Excited yung mga tao gumawa ng kadumihan. Si Almighty Father, magbibigay siya ng instruction para ang mundo na to ay hindi totally na masira. Pero yung mga tao, very eager, or they rose early and corrupted all their deeds. Lahat ng gawa ng mga tao, kadumihan. So, paparusahan ni Almighty Father yung mga tao na to. Dahil sa mundo na to, pinagyayabang nyo ang mundo na to. So, mundo na to, ang sisirain ni Almighty Father, yung mga tao affected. Revelation chapter 9 verse 21, but the rest of the mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of God, of idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see, nor hear, nor walk. And they did not repent of their murders, or their sorceries, or their sexual immorality, or their thefts. Hindi nagsisi ang mga tao.
Hindi nagsisi ang mga tao. Ulitin natin, no? Revelation chapter 9 verse 21. But the rest of the mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold, silver, brass, stone, and wood. Bakit? Yung mga tao gumagawa ng idols, gawa sa ginto, gawa sa silver, gawa sa brass, gawa sa bato, gawa sa kahoy, na hindi naman nakakakita o nakakadinig o naglalakad. Anong ginagawa ninyo? Binubuhat ninyo? Sinasayaw ninyong ganon? Ha? Nakakatawa, di ba? Bakit nakakatawa? Nakakatawa kasi kalokohan, di ba? And they did not repent of their murders or their sorceries or their sexual immorality or their thefts. Hindi nagsisi kahit sa kanilang mga pagnanakaw. Thefts. Verse 8 of Zephaniah chapter 3. Therefore, wait for me, says the Lord, until the day I rise up for plunder. Sa ibang version nakalagay, therefore, wait for me, says the Lord, until the day I rise up for the day of my revelation, for judgment, or for the day of my resurrection that is to come, for plunder. Antay lang kayo, sabi ni Almighty. Pag-antay-antay lang kayo, darating ang punishment. Akala ninyo wala? Darating. Therefore, wait for me until the day I rise up for plunder. Or for the day of my revelation, for judgment, or for the day of my resurrection that is to come. My determination is to gather the nations to my assembly of kingdoms, to pour on them my indignation, all my fierce anger. All the earth shall be destroyed or devoured with the fire of my jealousy. Sabi ni Almighty Father. Determines si Almighty Father to gather the wicked people in His assembly of kingdoms. Nang sa ganon, sabay-sabay niyang maparusahan ang mga wicked people. All my fierce anger, sabi ng Almighty Father, all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. Because our Father is a jealous God. Bakit siya jealous God? Instead of worshiping the Holy God, worship ng mga tao ang mundo na to. Therefore, ang mundo na to, sisirain ni Almighty Father. Ito bang mundo na to pinagmamalaki ninyo na ginawa ko? Sabi ni Almighty Father. Sisirain ko to. Ako, hindi nyo ako wino-worship. Pero yung mundo na to, wino-worship ninyo. Nagiging den of wolves na tong mundo na to. Sa kasamaan ninyo. Naging dwelling place of demons na ang mundo na to. Dahil sa kasamaan ninyo. Sisirain ko ngayon ang mundo na to. Dahil itong mundo na to, pinagmamalaki ninyo, pinag-aawayan ninyo. Dito kayo gumagawa ng kadumihan. Verse 9, for then I will restore to the peoples a pure language. Yun ang gagawin ni Almighty Father. He will restore the people a pure lip language. Or a pure language. Ano ibig sabihin ng pure language? Iisa ang hangarin, iisa ang salita, iisa ang puso, iisa ang isip. I-restore ni Almighty Father. One heart, one mind, one goal, one in God. Kaisa natin si Almighty Father. So from all over the world, God will call upon His children and gather them up. And restore His people. A pure language. Dito sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. That's Ephesians chapter 4 verse 4.
And then here in John chapter 17, sabi ni Jesus Christ, I do not pray for those alone, but also for those who will believe me, or who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, and that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one, I in them, you are in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and you have loved me as you have loved them, or you have loved them as you have loved me. Magiging kaisa tayo ni Almighty Father, kaisa ni Jesus Christ. Aantayin natin, i-restore tayo ni Almighty Father, that they all may call on the name of the Lord, to serve Him in one accord. Iisa ang goal, iisa ang hangarin, to love the Holy God. Kaisa natin si Jesus Christ, kaisa natin si Almighty Father. Dahil kaisa ni Jesus Christ si Almighty Father, i-restore tayo ni Almighty Father. A pure language. Verse 10 of Zephaniah chapter 3. From beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering. So yung mga nag-worship you, Almighty Father. From beyond the rivers of Ethiopia. Ethiopia means darkness. So, sa mga lugar na mga madilim, may mga worshippers si Almighty Father doon, sa mga malalayong lugar. Igagather niya, the daughter of my dispersed ones. So, merong new land will arise. Dahil tayo na mga followers of the Holy God and Jesus Christ, we are scattered all over the world. Igagather niya tayong lahat. Shall bring my offering, sabi ni Almighty Father. Saan tayo igagather? We will be gathered in one place. So from all the ends of the earth, no? Kaya nga Ethiopia mga lugar na hindi kilala or hindi na maibanggit dahil sa sobrang dami, igagather tayo lahat ni Almighty Father. Pag sasabing rivers, ibig sabihin, di ba yung mga country, may mga tubig yan? So, all over the world, yung mga nag-worship kay Almighty Father in spirit and in truth, the daughter of my dispersed ones shall bring my offering. Verse 11, in that day you shall not be shamed for any of your deeds in which you transgress against me. Sabi ni Almighty Father, yung araw na yon mawawala na ang inyong mga hiya. Nagkasala kayo sa akin. Pero mawawala na ang iyong shamefulness. Tinanggal na. Nagkasala kayo sa akin, pero tinanggal na ang inyong shamefulness. Yung kahihiyan na ginawa ninyo. For then I will take away from your midst those who rejoice in your pride. Magiging humble kayo. Magiging humble kayo. Yung kasalanan ninyo tatanggalin na. And you shall no longer be haughty in my holy mountain. Wala na kayong hindi na kayo magiging mayabang. Mag-iiba na kayo. Ibang tao na kayo.
At itong mga, in that day you shall not be shamed for any of your deeds. Yung mundo to, no? Mundo rin ito. Tatanggalin yung mga mayayabang na tao. At wala nang magyayabang. Yung mga prideful people, wala na. Yung mga taong gumawa ng kahihiyan, tatanggalin. Verse 12, I will live in your midst, a meek and humble people. Iiwan ni Almighty Father sa mundo na to, sa Mount Zion, sa New Jerusalem, ang mga meek and humble people. Nagpapakumbaba kay Almighty Father. Nagtitiwala kay Almighty Father. And they shall trust in the name of the Lord. So, the people who are meek and humble and who trust in the name of the Holy God, they will inherit the land that's been cleansed. Nilinis ni Almighty Father ang lupa. Naging iba ang pangalan. Naging Mount Zion. Hindi na siya Babylon, the great harlot. Verse 13, the remnant of Israel shall do no unrighteousness and speak no lies. So itong mga matitira na mga tao na to, small portion of people, 1/3, no? Hindi sila gagawa ng kadumihan or unrighteousness. Hindi sila magsasalita ng mga kasinungalingan. Nor shall a deceit tongue be found in their mouth. Hindi sila manloloko. Walang kalokohan na manggagaling sa kanilang mga bibig. For they shall feed their flocks and lie down, and no one shall make them afraid. Hindi na tayo matatakot, tayong mga anak ni Almighty Father. Dahil may magpoprotekta na sa atin. Wala na ang wickedness. Wala na yung dwelling place of demons. Iniba na ni Almighty Father. Everything will be made new. Kaya hindi na tayo matatakot. Wala nang kasinungalingan na lalabas sa bibig natin or panloloko. Wala, hindi tayo iiyak. Revelation chapter 21 verse 4. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Kaya hindi na matatakot ang mga anak ni Almighty Father dahil all things have passed away. Mag-inherit ng land only a portion or the remnant of the total population of the whole world since the world began. Verse 14. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all your heart, O daughter of Jerusalem. It's a celebration to. Celebration, joyfulness, victory. You're victorious. Napagtagumpayan natin ang mundo na to, gaya ng si Jesus Christ na pagtagumpayan niya ang mundo na to. Verse 15. The Lord has taken away your judgments. He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord is in your midst. You shall see disaster no more, or you shall fear no more. Tatanggalin ni Almighty Father ang panghuhusga at tinanggal na rin ang enemy. Sino ba ang enemy natin? The principalities.
and the forces of darkness in the spiritual realm. Yun ang ating enemy. The King of Israel, the Lord is in your midst. Kasama na natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya wala nang disaster, wala nang pain, wala nang sufferings. Revelation chapter 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever. Kaya wala nang enemy dahil tinapon na sa lake of fire and brimstone. So nakikita natin ito, Zephaniah. There are only 3 chapters for Zephaniah. So yung extended version nasa Book of Revelation. Yung events na mangyayari na mahaba, no, yung description nasa Book of Revelation. Yung nasa Book of Daniel, sa Book of Obadiah, Isaiah, Jeremiah, is just a taste of what's to come. And then in the Book of Revelation, lahat ibinigay na ni Almighty Father kung ano na ang mga mangyayari. Summary yung binibigay ni Almighty Father sa Old Covenant, sa Old Testament, sa New Covenant, dahil dumating na si Jesus. Siya ang darating na mag-save sa atin from this world. Ibinigay na lahat kung ano ang mangyayari dahil dumating na si Jesus Christ. Dito lang sa Old Covenant, hindi lang sila sabi lahat kasi nga wala pa, hindi pa dumating si Jesus Christ. Naintindihan natin the difference? Kaya mahaba yung Book of Revelation as compared to Zephaniah and other prophetic books in the Old Covenant or Old Testament, just because of si Jesus Christ. Wala pa siya dito sa Old Covenant nung sinusulat, hindi pa siya pinapanak. And then, dito sa New Covenant sa Book of Revelation, dumating na siya, ipinanganak na siya, at bumalik na siya kay Almighty Father. He's sitting at the right hand of the Holy God. Therefore, ibinigay na lahat ni Almighty Father ang mga events na mangyayari sa Book of Revelation. At dito sa Book of Revelation, si Jesus Christ ang nakikipag-usap kay John the Evangelist or John the Apostle or John the Beloved. Dito sa mga prophetic books, si Almighty Father, no? Pero dito sa Book of Revelation, si Jesus Christ na, dahil binigyan ni Almighty Father si Jesus Christ ng power, authority, and dominion over all things of the earth. And a kingdom that will never end. Nakikita na ninyo ang difference? Verse 16, in that day, it shall be said to Jerusalem, do not fear, Zion. Let not your hands be weak. Huwag ka nang matakot, Jerusalem, or city of peace. Zion, let not your hands be weak. Bakit? Revelation chapter 20 verse 4 up to 6. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God. Yes, merong mga taong pinugutan ng ulo. In the olden times, no? Marami pinigutan ng ulo ng mga tao who are followers of Jesus Christ and the Almighty Father. Akala nila natanggal na nila ang mga followers of the Holy God. Pero hindi. Kahit na pinugutan nila ng ulo, may darating at darating pa rin na followers si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Yung mga tao nagpugot ng ulo sa mga saints na to, itong nagbigay ng mga testimony na to, yung mga taong nagpugot, gumawa sila ng sarili nilang paniniwala.
kasinungalingan ni Satan ang kanilang ginawa. But, hindi nila matatanggal ang truth. At may mga tao or may mga babae na they were burned alive. Pinagdudahan sila na sila ay mga witches or mangkukulam simply because they are different. Because they have faith in the Almighty Father. They prophesy. They have the gifts of prophesying. They have the gifts of speaking in tongues or in interpreting different tongues. Meron sila nun. Akala ng mga tao, they were warlocks or witches. And so they killed them. Hindi nila kilala si Almighty Father. So, yung persecution sa mga people of the Holy God, matagal na. Nung time pa ni Daniel, di ba pinapersecute na si Daniel? Bago pa si Daniel, marami pang mga taong na persecute. Yung mga galit sa mga prophets. Pinapersecute na nila yung mga prophets dati. So, hindi na bago yung persecution sa mundo. Iba ang tingin ng mga tao sa followers of the Holy God in Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat magtaka. Tuloy natin, Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God. So, yung mga souls ng mga taong napagutan ng ulo, nandun na sila kasama ni Jesus Christ at ni Almighty Father, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such that the second death has no power. So yung mga nasa first resurrection, they died, but then they rose again. That's the first resurrection. Sila yung naka-inherit ng kingdom of the Holy God. Ngayon, ito, blessed and holy is he who was part in the first resurrection. Over such the second death has no power. Kanino ngayon may power ang second death? Those who are not included in the first resurrection. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Dahil nag-reign sila for 1,000 years, dahil yung mga sumunod na ng mga tao sa kanila, wala na nagtuturo about kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya hindi na sila nakasali sa first resurrection. Sa second death na sila kasi wala nagtuturo sa kanila. No? Yun na yung battle of Gog and Magog. Tuloy natin, hindi pa tayo tapos dito sa Zephaniah. The Lord your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Masaya si Almighty Father. Dahil makakabalik na tayo sa Kanya. So dito, victorious si Jesus Christ. Victorious si Almighty Father. Victorious tayo. Dahil kaisa tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Verse 18, I will gather those who sorrow over the appointed assembly who are among you, to whom its reproach is a burden. Pagsasama-samahin ni Almighty Father yung mga tao who are sorrowful, mga malulungkot na mga tao,
mga tao na nakaranas ng tribulations. Aalagaan ni Almighty Father ang mga tao na yon. Verse 19, Behold, at that time, I will deal with all who afflict you. Lahat ng mga nanakit sa atin. I will save the lame. Kasi tayo, baka sabihin nyo, hindi naman ako lame. Lahat tayo, sugatan. Sugatan tayo sa mundo na to. Lahat tayo, ng mga anak ni Almighty Father, victims tayo ng enemy. I will save the lame and gather those who were driven out. Mga persecuted, mga pinaalis, mga inayawan ng society because they are the chosen people of the Holy God. I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame. Ipagmamalaki tayo ni Almighty Father, ipagmamalakasan niya tayo. Ito yung mga anak ko, ang dami nilang pinagdaanan. Pero, nagtiwala sila sa akin. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya si Almighty Father, pagmamalaki niya tayo. He will rejoice. Nakabalik na yung kanyang mga anak. Dito sa Revelation, But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. So, sino ang temple? Si Almighty Father, at saka si Jesus Christ. So, Jesus Christ is also God. Sino nagsasabing hindi God? Ulitin ko, sino nagsasabing hindi God? Si Jesus Christ. False prophet. False teachings. False religious leaders. Blind leading the blind. The gospel is veiled to those who are perishing. So now is the time to believe in Jesus Christ, that He is God also, like the Almighty Father. This is in the book of Revelation. But I saw no temple in it, for the Lord God and the Lamb are its temple. The city had no need of the sun or of the moon to shine. Wala naman talagang sun and moon para lumiwanag ang city ni Almighty Father. Bakit wala? For the glory of God illuminated it. Kasi si Almighty Father is glorious, He's amazing, He's holy, He's clean, perfect. Kaya maliwanag yung city is because of the perfectness, the holiness, the gloriousness of the Holy God. The Lamb is its light. Tingnan mo, kasali rin si Jesus Christ because Jesus Christ is also God. The Lamb is its light. Si Almighty Father, siya nag-illuminate. Si Jesus Christ, siya ang light. And the nations of those who are saved shall walk in its light. So tayo, maglalakad tayo in the light of Jesus and the Almighty Father. And the kings of the earth bring their glory and honor into it. Pagmamalaki tayo ni Almighty Father, masayang-masaya si Almighty Father pag nakabalik tayo sa Kanya. Kaya si Satan, galit na galit siya sa atin. Kasi gusto niya saktan si Almighty Father. Kaya, pinipigilan niya tayo. Binibigay niya yung mundo na to. Hindi, dito kayo sa mundo na to. Dito kayo mag-enjoy sa mundo na to. Gumawa kayo ng kasalanan. Basta wala kayong tinatapakan na tao, gawin ninyo. Mali yun. Yung ganong word na, basta wala kang tinatapakan, meron tayong tinatapakan. Si Almighty Father. Hindi natin hawak ang buhay natin.
Lahat, in all thy ways acknowledge Him. Lahat ng bagay, acknowledge natin kay Almighty Father. Hindi pwedeng gawin natin lahat ng mga bagay na gusto natin gawin, na wala tayong tinatapakan. Hindi pwede. In one way or the other, may matatapakan tayong tao. Paano tayo walang matatapakang tao? Susundin natin ang ipinag-uutos sa atin ng tatay natin. Susundin natin, i-acknowledge natin, hihingi tayo ng advice sa tatay natin. Dahil siya is full of wisdom and knowledge and understanding and holiness. Kaya yung shamefulness natin, tatanggalin na rin. At yung shamefulness ng mundo na to. Dahil, pagmamalaki tayo ng tatay natin. Di ba yung mga anak ninyo, pag nakagawa ng mga magagandang bagay, o anak ko yan, di ba ganon? Masaya tayo, anak ko yan eh. Ganon din si Almighty Father. Anak ko yon. Mga anak ko sila. Ibibigay ko sa kanilang inheritance nila. Ito, madami ako ibibigay. Regalo ko sa mga anak ko. Nakauwi na sila sa akin. Zephaniah chapter 3 verse 20 na tayo na. At that time, I will bring you back. Even at the time I gather you, for I will give you fame and praise among all the peoples of the earth, when I return your captives before your eyes, says the Lord. So, ang pinatutungkulan dito ni Almighty Father ay yung Zion or New Jerusalem. Ibabalik ni Almighty Father yung mga tao sa mundo na to, yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya, yung mag-i-inherit ng land. At bibigyan siya ng pangalan. New Jerusalem, Mount Zion. And when I return your captives before your eyes. Sino may mga captives na to? Mga nakatira sa mundo. Mga worthy na tumira sa mundo na to. Mga mag-i-inherit ng mundo na to. Revelation chapter 3 verse 12, it states, He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from God, and I will write on him my new name. Dahil tayo, i-appoint tayo for praise and fame. Bibigyan tayo ng pangalan na bago. Kung yung pangalan na binigay sa atin na magulang natin, hindi maganda. Dahil tayo ay mga anak ni Almighty Father, bitiwala tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng bagong pangalan ni Jesus Christ. Nakalagay sa atin. Ang pangalan ni Almighty Father, pangalan ni Jesus Christ. I will make him a pillar in the temple of my God. Pag sinasabing pillar, isa sa mga pundasyon. Sino ba naman tayo para maging isa sa mga pundasyon ng temple ni Almighty Father? And he shall go out no more, and I will write on him the name of my God. Isusulat sa atin yung pangalan ni Almighty Father, nakasulat sa atin, owned by the Holy God, anak ni Almighty Father. At nakasulat din sa atin, the name of the city of my God, New Jerusalem. And I will write on him my new name. Nakalagay din sa atin yung new name ni Jesus. So, ilang name ang nakalagay sa atin? Name ni Almighty Father, name ng city of the Holy Father, the New Jerusalem, and the name of Jesus Christ nakalagay sa atin.
That's in Revelation chapter 3, verse 12. Revelation chapter 22, verse 5. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. Lahat bago na, babaguhin na lahat. Wala nang wickedness. Wala nang mga greedy people. Wala nang uncleanness. Wala nang unrighteousness. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Sabi ni Jesus, isulat mo yung mga bagay na to dahil itong mga salita ito ay totoo at ito ay mangyayari. Sinabi ni Jesus Christ kay John the Evangelist, or John the Beloved, John the Apostle. So, itong Zephaniah, no? Summary of the book of Revelation. Pati na rin yung Isaiah, Jeremiah, Obadiah, Daniel. Ano pa ba yung ibang mga prophetic books? Matagal ng panahon yung plano na to. Bago pa man gawin ang mundo na to, may plano na si Almighty Father. At mangyayari itong plano niya. Kailangan lang tayo ay may panganak sa mundo na to. And then, yung mga souls natin, babalik kay Almighty Father. And then, aantayin natin lahat ng mga brethren natin. Bibigyan tayo ng damit na white garment. Malinis. Tapos inaantay natin yung mga brethren natin sa heaven. At pag naantay na natin, lahat-lahat na tayo nandun na sa heaven, saka sa atin ibibigay ang ating inheritance. Isang bigayan ng inheritance. Isang sample na yon, yung nangyari sa 12 tribes, di ba? Lahat kinuha muna nila yung land bago ibigay sa kanila ang kanilang inheritance para bago sila umuwi sa kanilang land para enjoy nilang inheritance sila. So tayo, ganun din. Kaya nga, itong nasa Old Covenant or Old Testament, sample to, kung nakikita natin, kino-compare natin. So ngayon, yung inheritance natin, sabay-sabay din natin nakukuha. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Napakabait niya. Napagpatawad yung tatay natin. Ang nire-require sa atin ni Almighty Father, fear His words, obey Him, be remorseful of our sins, uphold justice, believe in Jesus Christ. Dahil pag naniwala tayo kay Jesus Christ, kaya natin gawin lahat. Pag naniwala tayo kay Jesus Christ, sa mga turo ni Jesus Christ, ano ba yung mga turo ni Jesus Christ? Mahalin si Almighty Father, mahalin yung brethren natin. Ang turo ni Jesus Christ, humbleness, meekness. Ano pa yung mga magagandang, lahat ng magaganda turo ni Jesus Christ, lahat ng magaganda. Walang pangit at dinunuro si Jesus Christ sa atin. Kaya itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus above all names. And that's written in the book of Hebrews chapter 1. At si Jesus Christ, He is also God. Ngayon, iharap niyo sa akin kung sino nagsasabing hindi God si Jesus Christ. Sinungaling kayo. God si Jesus Christ. Nagpapatawad ng kasalanan. Sino ang hindi nagpapatawad ng kasalanan? Yung mga religious leaders ninyo. Si Jesus Christ nabuhay muli after 3 days. And now He sits at the right hand of the Creator of this world.
Exalt the name of Jesus Christ. Praise Jesus Christ. Bless you, Almighty Father. He sent Jesus Christ to us to be our Savior. Thank you, and God loves us all so much.